Mga ilang araw ang lumipas magmula nang umamin ako kay Jason, at hindi na ako magtataka na umiwas siya sa akin. If I were him, hindi dapat siya umiwas, dahil hindi naman siya ang umamin, ako kaya sa aming dalawa, ako dapat ang iiwas sa kanya. Pero maigi na rin siguro na hindi kami nagkikita sa mga lumipas na araw, lalo na kung bumalik na si Karel. Abala ako ngayon dito sa party shop, dahil may tanggap na birthday celebration sila Jude. Ako ang inatasan ni Ate Helen na gawin ang mga invitations at giveaways na napili ng client. Kaya naman umaga pa lang ay naging abala ako sa paggawa at pagtatrabaho. Mula nang pumunta ng ibang bansa ang pamilya nila Tita Sierra, ay iilan na lang kaming nagstay dito sa shop, karamihan ay lumipat na sa hotel nila, at doon nagpatuloy ang pagtatrabaho. Madalas pa rin nila akong kamustahin, kahit magkakaiba ang oras namin, na sobra kong na-appreciate, dahil kahit malayo sila ay hindi nila ako kinakalimutan, hindi tulad ng mga magulang kung hindi ako magawang maalala. Tunog ng telepono ko, hudyat na may tawag mula na naman sa kung sino. Daddy calling. Bakit naman kaya ako tatawagan ng daddy, kung hindi ako pagagalitan, ay nasisiguro kung may ipapagawa na naman siya, dahil gaya ni mommy maalala niya lang din ako kapag kailangan niya ako sa isang bagay. Hello dad, sabi ko pagkasagot ng tawag. Come here at exactly 5 p.m., we are going to my friend's house, sabi ni daddy. Parang bago yata iyon dahil pupunta sila sa isang kakilala, at isasama nila ako. Pero may trabaho pa ako dad, saka bakit parang biglaan po? Tanong ko. It was a sudden invitation from my friend, basta pumunta ka dito nang sabay-sabay tayong pumunta doon sagot ni daddy, sabay patay ng tawag. Nakakapanibagong isasama ako ni daddy ngayon sa isang dinner kasama ang mga kaibigan niya. Hindi ko na itanong kay daddy kung ano ang dapat kong suotin, pero dahil wala naman siyang sinabi, okay na siguro ang suot ko ngayong araw. Isang simpleng halter top dress na kulay cream, at black na flat shoes, mukha naman na sigurong casual ito, kaya hindi na rin ako mag-aabalang umuwi para magbihis pa. Natapos ang oras ng trabaho, at thankful naman ako na natapos ko rin ang mga ginagawa ko, kaya agad akong nag-ayos ng gamit at sarili ko, para umalis na rin kaagad. Ate Helen, Jude mauna ako sa inyo, paalam ko sa kanila paglabas ng opisina ko. Madaling-madali girl may date ka ba? Tanong ni Jude. Wala pero may pupuntahan ako kasama family ni daddy, kaya sige na alis na ako, at baka malate ako yari na naman, sagot ko kay Jude. Mag-ingat ka Emma, huwag mo hayaang may mangyaring hindi maganda sa'yo doon, pahabol na sabi ni Ate Helen. Opo ate, salamat, sagot ko sa katuluyang lumabas na ng shop. Bukod kay Tita Sierra, alam ni Ate Helen ang sitwasyon ko sa mga magulang ko, kaya pag nalalaman niyang may pupuntahan ako, na sila daddy o mommy ang kasama, ay lagi siyang may paalalang wag kong hahayaan na may mangyari sa akin, gaya ng pagkapaiya, na madalas ginagawa ni Tita Elise sa akin. Sakto alas 5 ng hapon, nang makarating ako sa bahay nila daddy, at halos paalis na sila nang makarating ako. What took you so long Emma? At bakit ganyan ang suot mo? Iritadong tanong ni Tita Elise sa akin, pagsakay ko sa sasakyan nila ni dad. 5 p.m. pa lang saka okay naman ang suot ko, sagot ko. Hindi mo ba sinabihan ang anak mo, kung saan tayo pupunta? Baling na tanong ni Tita Elise kay dad. That's fine Elise, sagot ni dad na nagpatahimik sa kanya. Sa van kami nakasakay para magkakasama na lang daw ika ni dad. Katabi ko sa bandang likod ang dalawang kapatid ko, na halos hindi nakibo, mukhang isa ito sa mga araw na wala silang interes sa akin, gaya na lang ng mga nakakaraang troto nila sa akin. May ugali si Matthew at Mateo, na minsan ay hindi nagsasalita kahit paanong pilit mo, na kinasanayanan na lang ng magulang nila. Hindi ako nag-abalang pilitin silang magsalita, as long as okay kami. Tahimik kami sa biyahe, at makalipas ang 30 minutos, ay narating namin ang isang exclusive village na nagsusumigaw sa laki, at pagiging magarbo. Tuloy-tuloy na pumasok sa sasakyang sinasakyan namin sa isang malaking gate, na sigurado akong dito na ang bahay ng sinasabing kaibigan ni daddy. Emma wag kang gagawa ng kahit anong ikakapaiyak ko dito, maautoridad na sabi ni daddy, bago bumaba ng sasakyan. Bakit naman ako gagawa ng ikakapaiyak niya dito,
At bakit pa ako? Isinama kong nag-iisip naman ng ganoon sa akin. Just be you ate, bahay ito ng mga De Alvas, at hindi ko alam ang dahilan kung bakit ka isinama ni Daddy dito, sabi ni Matthew na ikinagulat ko. Bahay ito ng mga De Alvas, kung ganoon ay sigurado akong nandito si Jason. Anong gustong mangyari ni Daddy at isinama niya ako dito? Gusto niya ba akong ipahiya sa mga ito? Kahit kami nga nagtataka kung bakit kasama pa tayong tatlo, magpapakonsult lang naman sila para sa isang case. I think props lang tayo dito, si Mateo. What are you guys still doing on the van? Baba na, inis na sabi ni Tita Ellis. Sabay-sabay kaming lumakad papunta sa tanggapan ng pagkalaki-laking bahay na ito, at nang nakalapit sa malaking pintuan, ay diretso kaming iginiya ng mga katulong sa dining area ng mansion. Papalapit na kami sa dining area, nang biglang sumulpat ang mag-asawang De Alvas. Kumpadre, masayang salubong ni Mr. De Alvas sa amin. Good evening amiga, bati ni Tita Ellis kay Mrs. De Alvas. I'm glad you came, matagal na din tayong hindi nakakapagkwentuhan, sabi ni Mr. De Alvas kay Dad. Alam mo naman na abala ang pagiging abogado, gaya mong abala din bilang negosyante, sagot ni Daddy, saka sila sabay na tumawa. Tahimik lang kaming nakatayo nila Matthew at Mateo sa gilid nila, habang masayang nagkakamastahan. Oh by the way, di ba anak mo si Emma, yung magaling mag-organize ng party? Bigla ang tanong ni Mrs. De Alvas, sa kabila ng pagkakamastahan nila ni Tita Ellis. Oh she's here, come here, sagot niya sa pinaka-plastic na tono niya. Good evening ma'am, nice to see you po, magalang nabati ko sabay beso sa ginang. It's nice to see too hiha, I'm planning to book an appointment to you, para sa engagement ng isang anak ko sabi niya. Sinong anak kaya? Sa pagkakaalam ko ay kasal na ang panganay niya. Oh shoot, ayokong isipin na si Jason iyon. Sure ma'am, wala pong problema, maikling sagot ko. Pagkatapos ng ilang minuto pang kamastahan, ay nag-aya na silang pumunta sa dining para kumain na. Laking pasalamat ko na lang na wala dito si Jason, dahil hindi ako handang makita siya ngayon. Tahimik ang hapag, at halos ang mga matatanda lang ang nag-uusap tungkol sa mga negosyo nila, at mga kasong hinawakan na ni Daddy. Tama nga ang sabi ni Mateo, props nga lang kami dito, dahil halos hindi naman kami relate sa pinag-uusapan nila. Good evening everyone, boses ng isang lalaki na kilalang kilala ko, dahilan para bumilis ang kabog ng dibdib ko. Parang gusto ko nang bawiin ang pagpapasalamat ko lang kanina, na wala siya dito. Ramdam ko ang pagtigil niya sa likurang banda ko, kung saan nakaupo ako malapit sa mommy niya, para humulik siya. Hi mom, hi dad, bati niya. Halos hindi ako humihinga, nang maramdaman kong ang lapit niya lang talaga sa akin. Iho you're here, at ang ganda naman ng dalagang kasama mo. Malakas na sabi ni Tita Ellis, habang nakatingin sa akin. Hindi ko magets kung ano ang gusto nilang ipunto ni Daddy, at ginagawa nila ang bagay na ito sa akin. Ramdam at pansin ko ang mapanuring titig sa akin ni Daddy, na nakaupo lang sa kabilang dulo ng dining table. Tahimik lang na kumakain ang mga kapatid ko, at tila walang pakialam sa paligid, kaya ginaya ko na lang silang dalawa na hindi kumibo. Oh hello everyone, by the way this is Karel Fernandez my fiancé, confident na pakilala niya. You two look so good together iho, bati ni Tita Ellis sa kanila. Sabay tayo, na agad naman sinundan ni Daddy ng pakikipagkamay. Dahil ayokong matawag na bastos, ay tumayo rin ako gaya ng ginawa nilang lahat. Pagtayo ko ay agad kong napansin ang magandang babae sa tabi ni Jason. Maputi gaya ng kutis ko, mahaba ang brown na buhok, sexy ang katawan, at masasabi kong pang-model ang itsura niya. Hawak niya sa bewang ang babae, habang masayang nakikipagkamay kila Daddy at Tita Ellis, kasama ng magulang niya. Eto siguro malamang ang dahilan ng hindi na namin pagkikita, mula nang umamin ako sa kanyang gusto ko siya. He was busy chasing her love to that perfect woman in front of me now. Mabilis na nagtagpo ang tingin namin ni Jason pagtayo ko, na agad ko ring iniwasan, sinikap kong magmukhang okay, at maayos kahit ang totoo ay libo-libong punyal na ang nakatarak ngayon sa puso ko. Karel dear, this is my sons Matthew and Mateo,
Pakilala ni Tita Sierra sa dalawang kapatid ko, nang makalapit silang dalawa ni Jason sa gawin namin. "Hello, I'm glad to meet you," mahinhin niyang bate, na tanging ngiti at pagtangulang ang isinukli ng dalawa sa kanya. Akmang hihilahin siya ni Tita Alice kay Jason, para sana igiya paupo sa hapag, nang bigla siyang huminto sa tapat ko mismo. "Wait, ikaw sino ka?" Turo niya sa akin nang hindi ako ipakilala ni Tita Alice. "Oh, I forgot. She's my husband daughter," natatawang sagot ni Tita Alice. "Mom," sabay na saway ng dalawang kapatid ko. Buti na lang ay nauna nang maupo ulit sila Daddy, at ang mag-asawang De Alvas, at hindi nila narinig ang sabi ni Tita Alice. Sorry to hear that," pighil tawang sagot ni Karel. Mukhang may tinatagong mabantot na ugali ang babae na ito. Magkakasunod silang bumalik sa hapag, habang ako naman ang huli. Gustong-gusto ko nang umuwi, dahil pakiramdam ko mapapahiya lang ako, kapag nanatili ako dito, pero pagbalik ko sa pwesto ko, ay parang na-gets ni Dad ang gusto kong gawin, kaya naman ay tinignan niya ako ng tingin, na nagsasabing wag akong gagawa ng mali. Sa katapat ko na upuan pumwesto si Jason at Karel, at ramdam ko ang kakaibang tingin sa akin ng babaeng ito. Sige lang sila ng kwentuhan, at bidahan ng mga achievement sa buhay. Kasali nila sa usapan si Karel na dalang-dala ang sarili sa pagpapabango ng katauhan sa ibang tao. Isang beses niya akong sinulyapan ng tingin, at agad na tinaasan ng kilay, pero dahil nice ako ay nginitian ko siya pabalik. "What's the sudden reason of engagement, iho?" tanong ni Dad kay Jason. "We've been apart for a very long time, sir." Kaya nang bumalik inaya ko agad na ikasal, para maitali ko na sa pangalan ko, mayabang niyang sagot. Mula nang magkita kami dito kanina sa pamamahay nila, ay hindi ko siya makitaan ng kahit isang senyales na ipinakitang magkakilala kami, kahit man lang sana someone that I used to know, pero talagang binaliwala niya ako, at pinaramdam na hindi ako nag-e-exist sa harapan niya. Ano nga bang magagawa ko? Bumalik na si Karel, barado na ako sa isip niya. Actually sir, agaw atensyon ni Karel. May higad kasing kumapit dito sa fiancé ko, kaya nang malaman ko ay agad akong bumalik at inaya na siyang magpakasal. Baka kasi matuklo pa ng makamandag na ahas, maaga sa akin, Marteng, sabi niya sabay tingin sa akin. At sino naman ang ahas na iyan, hiha? I'm sure Jason is a good man, kaya hindi magpapatuklaw yan. Antag ni Mr. De Alvas. Saka sila sabay na nagtawanan. Nilagok ko ang wine na nasa harapan ko, at nagpunas ng bibig. Gusto ko nang umalis sa lugar na ito, dahil unti-unti kong nararamdaman ang pagsikip ng dibdib ko sa mga nangyayari, yung pakiramdam na parang sinasakal ako. Kaya bago pa ako atakihin ng panic attack ko, ay aalis na ako dito. Excuse me, magalang na sabi ko. Saan po comfort room? Tanong ko sa maid na nakatayo lang sa gilid ng mesa. Agad niya akong tinuro sa kaliwang parte ng kusina, at nagpunta na doon. Saglit kong tinitigan ang sarili sa salamin bago naghilamos. Pinakalma ko ang sarili ko, dahil pakiramdam ko ay pinagkakaisahan ako dito. Siguradong may alam si Daddy sa pagkakakilala ko kay Jason, dahil hindi niya gagawin ito sa akin kung wala. Gusto niyang ipamuka sa akin ng harapan, na hindi ako bagay sa tulad ni Jason. Magpapakonsult daw ng case kaya kami andito, pero parang ako ang binigyan ng case para tuluyang masaktan. Ang galing lang talaga. Huminga ako ng malalim bago nagdesisyon na lumabas ng banyo, at ganoon na lang ang gulat ko nang madatnan si Jason na nakatayo sa gilid ng pintuan. Sorry natagalan, tanging nasabi ko. Emma, hila niya sa akin ng akmang tatalikuran ko na siya. Sa mga oras na ito ay hawak niya ang kamay ko, na siyang nagpainit ng mata ko para maramdaman kung gusto kong umiyak at awayin siya. Gusto ko siyang awayin at sisihin, pero alam kong wala akong karapatan na gawin iyon, dahil umpisa pa lang naman ay sinabi na niyang hindi ko siya pwedeng magustuhan. Pwede pakisabi na lang sa daddy ko na nauna na ako, medyo sumakit kasi ang tiyan ko. Salamat, sabi ko sabay baklas ng kamay niya nakahawak sa kamay ko, at tuloy-tuloy na nagmarcha palabas ng bahay nila. Mabuti na lang at may nakita akong katulong, at tinuro niya sa akin ang ibang daan palabas ng mansion. Habang naglalakad ako palabas, ay hindi ko na napigilan ang pagtulo ng mga luha ko, kaya hinayaan ko na lang. Alam ko na sa mga oras na ito, tapos na ang kasunduan namin,
Na siya lang ang may gusto noong una, na pilit kong tinatapos noon, pero hinihiling ngayon na sana ay hindi na lang pala, para kahit pinagbawal niyang mahulog ang loob ko sa kanya. Ay pwede ko siyang mahalin kahit palihim-lan, basta kasama ko siya. Sa buhay hindi lahat ng bagay na gusto natin ay makukuha natin, minsan kailangan mo pa itong paghirapan para mapasa iyo, pero bakit ganun? Kahit anong paghihirap ko, hindi ko makuha yung bagay na gusto ko, yung pagmamahal at pagtanggap ng maayos sa akin ng mga magulang ko. Hindi naman ako bulakbol, at mas lalong hindi naman pariwara, pero bakit hindi nila ako nagawang mahalin? Tapos ngayon naman pati pagmamahal ng taong nagustuhan ko, ay hindi ko pa rin makuha, minsan na nga lang makaramdam ng ganito sa maling tao ko panaramdaman, maling tao dahil may ibang mahal. Matapos ang naging tagpo namin ni Jason sa bahay nila, kasama ang pamilya ni Daddy, ay hindi na muna ako lumabas ng unit ko, at hindi na muna pumasok sa party shop, bukod kasi sa medyo masama ang pakiramdam ko, hindi ko rin gustong pumasok talaga, dahil sigurado akong pupuntahan ako ni Daddy doon at sesermonan. Nagalit siya nang malaman na nauna akong umuwi, galing sa bahay ng mga De Alves nang walang maayos na palam, agad akong nakatanggap sa kanya ng tawag noon, nang makauwi ako para lang naman sigawan. Ewan ko ba kung bakit parang ang malas ko sa magulang, sa mga tulad pa nila ako napunta, na halata naman ayaw sa akin. Wala naman akong choice, kasi sila ang magulang ko, kaya kahit ganoon sila sakin, ay mahal na mahal ko sila. Aaminin kong apektado ako sa nalamang ikakasal na si Jason, dahil nga bumalik na si Karel, may tutuloy na ang naudlot nilang pagmamahalan. Expected ko naman na one of these days babalik siya, based na rin sa pananalig ni Jason na babalik ang babae, at ngayon ngang bumalik siya, etsyapwera na ang gaya ko. Show nga ako sa puntong pumayag na maging body niya, pero hindi ko alam na may mas itatanga pa pala ako, para hayaan siyang gawin ang mga gusto niya sa akin sa katawan ko, para lang maibsan ang lungkot niya sa tuwing naaalala ang fiancé niya, sa pamamagitan ko bilang body. I'm the unwanted child of my parents but still, I let someone treats me the way my parents see me as an unworthy person also. Pumayag ako sa gusto niya, dahil sa takot na baka magalit si Daddy. Kapag nalaman niya ang ginawa ko, pumayag akong makiano at magpagalaw sa taong nikatiting na pagmamahal, ay wala siya para sa akin. Pero mas may itatanga pa pala ako, dahil kahit hindi niya ako nakikita sa totoong katauhan ko bilang si Emma Sanchez, hinayaan ko lang siya na kunting halik lang niya ay suko na bibigay na. Ilang ulit na rin akong nasakta ng pisikal ng dahil sa kanya, ewan ba kung bakit mas lalo ko pa rin siyang nagustuhan, siguro dahil ayon talaga ang kusang naramdaman ng puso ko, at hindi ko na mapipigilan kahit anong pigil ang gawin ko. Pwede na nga akong bigyan ng award sa pagiging syonga at martyr, kung tutuusin ay may choice naman akong umalis at lumayo, para matapos na ang paghihirap, at mga sama ng loob na meron ako sa mga taong gaya nila, pero hindi ko ginagawa. Bakit? Dahil naniniwala akong baka sakali makita rin nila yung halaga ko sa magulang ko lalo na kay Jason. Tunog ng telepono ko para sa isang tawag, mula sa kung sino na namang nakaalala sa akin. Jude calling, rehistro ng pangalan ni Jude sa telepono ko. Bakit naman kaya natawag ang baklita na ito? Hello, walang gana kong sagot. Girl, ayokong istorbohin ka, pero nandito kasi si Mrs. De Alves kasama ang future manugang niya. Sagot ng baklita sa kabilang linya. Future manugang, ibig sabihin nandoon si Karel. Naalala ko gusto nga pala ng ginang na ako ang umayos ng engagement party nila Jason, at naka-oo na ako sa kanya, kaya nakakahiya naman kung babawiin ko pa. Tell her we're going to wait here, wala naman kaming gagawin today, dinig kong sabi ni Mrs. De Alves. Tinatamad man akong kumilos, dahil nahihilo ako ngayong araw, ay mapipilitan akong bumangon, mabait pa naman si Mrs. De Alves, kaya nakakahiya na paghintayin ko pa siya. I'll be there in 30 minutes. Walang buhay kong sabi, sabay patay ng tawag. Saglit akong napatigil sa pagtayo, at biglang napakapit sa gilid ng tocador ko, nang umikot ang paningin ko. Lately napansin ko ang pagdalas ng hilo ko, at pag-ikot ng paningin, pero baliwala lang dahil baka puyat lang ako at maraming iniisip. Nang maramdaman kong okay na ang paningin ko, tumayo na ako at nagdiretso sa banyo para maligo.
Binilisan ko ang pagkilos ko, at nang sa tingin ko'y maayos na ako sa suot kong black high-waist pants cream-colored halter top, at saka lang black flat shoes ay lamarga na ako. Hi Jude, nasaan sila? Bungad ko kay Jude na nasa tanggapan nitong aming party shop, pansin ko kasi na wala ang ginang. Nasa opisina mo, doon ko pinaghintay para may aircon. And girl, ang putla mo, nag-addict ka na naman, mahabang antag niya. Normal na sa ugali ni Jude ang pagsasalita, na para bang nasa kanto lang kami, pero maigi na yun kesa naman hindi nagsasabi ng totoo. Agad akong nagtungo sa opisina ko, at nadatnan ang ginang na prenteng nakaupo sa maliit kong sofa, habang nainom ng kape. Hi ma'am, sorry po sa paghihintay, hingin paumanhin ko nang makalapit sa kanya. It's okay hiha, masarap tumambay dito sa opisina mo, nakangiti niyang sagot. Nilapag ko ang dala kong bag sa table, at kinuha na muna ang tablet na lagi kong gamit, sa tuwing may client na kausap, saka naupo sa kaharap niyang upuan. So ma'am, shall we start po? Tanong ko. Pero akala ko ba ay kasama niya ang so-called future manugang niya, bakit wala naman siya rito? Actually, akmang magsasalita si Mrs. De Alvas, pero tumigil din siya dahil sa biglang pagpasok ng dalawang tao sa opisina ko, si Jason at Karel na magkahawak ang kamay habang tumatawa. At ang bilis naman talagang mag-react ng puso ko, sobra agad sa kirot, sorry ka na lang heart, walang gamot sa sakit na nararamdaman mo. Saglit kaming nagkatinginan ni Jason.ng biglang agawin ni Karel ang atensyon niya, sa pamamagitan ng pagtawag dito. Han, malambing na sabi ni Karel, nang tumingin na pabalik si Jason sa kanya. Oh well, nandito na ang anak ko, let's start na hiha, nakangiting antag ng ginang. Good afternoon Mr. and Mrs. De Alvas, bati ko ng may pekeng ngiti, sabay lahad ng kamay sa kanilang dalawa. Inabot namang agad ni Jason pero agad ko ring binawi at nakipagkamay kay Karel. Ang sarap naman pakinggan ng Mrs. De Alvas, by the way nice to meet you again, antag ni Karel sabay upo sa tabi ni Jason. So what you guys want on your engagement party? Bongga ba o simple lang? Kaso to tell you honestly, kulang na kasi ang team namin ngayon, since nasa hotel na ni Tita Sierra ang ibang staff, nakangiting sabi ko. So hindi na pala kayo working effectively. How will you give the expectations of your clients? Mataray na tanong ni Karel. Karel hiha, I think Miss Sanchez can still do what you want on your engagement party, dugtong ng ginang sabay tingin sa akin ng nakangiti. We don't have enough team ma'am, but I assure you, that me and my team can give you the satisfaction, when it comes on organizing your party. And that'll be one of the best party you will have. Dapat lang, seryosong antag na singit ni Jason. You should make it the best, para naman hindi sayang ang ibabayad sa inyo diba? Dugtong pa niya. Of course Mr. De Alvas, we make your payment worth it, mayabang kong sagot. Halatang nang iinis ang lalaki, kaya papatulan ko. Jason, Karel, you should tell her what you guys want. And I know that she can make it great. Gaya na lang ng naging anniversary party namin ng dad mo, na siya pa ang nag-organize ikaw, pa nga mismo ang kumuha sa kanya hindi ba, mahabang antag ng ginang sa dalawa. Pansin ko ang bawat pagsulyap sa akin ni Karel, habang sinusulat ko sa aking notepad ang mga gusto niya, para sa engagement party nila, at kada tingin niya, ay hindi ko maiwasang isipin na parang hinuhusgahan niya ako. So this look will be the final design for the venue. Sabi ko sabay pikita ng tablet ko, kung saan ginawa ko ang draft ng decorations na gusto nila para sa venue. That's great hiha, ang galing mo talaga, natutuwang sagot ni Mrs. De Alvas. Han, what do you think? Baling na tanong naman ni Karel kay Jason na hindi kumikibo. That's fine, sabi ko naman sa'yo kung ano yung gusto mo, ayon ang gagawin natin, sagot niya habang nakangiti kay Karel, sabay halik sa noo ng babae. Ipangalandakan mo pa Jason, hindi naman masakit, parang kagat lang ng buwaya. Excuse Emma, merienda muna kayo, medyo mahaba na yung pag-uusap nyo. Si Jude na may dalang mga kape at box ng pizza, natignan ko pa lang ay parang nasusuka na ako. Hi ma'am, merienda muna po kayo, antag ni Jude bago ibaba ang pagkain, na agad namang tinugunan ng ngiti ni Mrs. De Alvas. Pansin kong kinuha agad ni Jason, ang dalawang kape at inabot ang isa kay Karel.
habang ako ay hindi gustong nakikita ang pizza sa mga oras na ito. Nang buksan ito ni Jude, ay agad na umiikot ang paningin ko, at bumaliktad ang sikmura kung wala namang laman. Ramdam kong nasusuka ako, pero kailangan kong pigilan dahil may mga kausap pa ako, pero talagang hindi ko mapigil kaya naman dali-dali akong lumabas at dumiretso sa banyo. Ilang araw na akong ganito. Simula nang pumunta kami sa mansion ng mga De Alvas, at sumakit ang tiyan ko. Hiha, what happened to you? Nag-aalalang tanong ni Mrs. De Alvas na hindi ko na nasagot, dahil tumakbo na nga ako papuntang banyo. Pagkarating ko ng banyo, ay halos maiyak ako dahil nasuka ako nang wala namang mailabas, at ang sakit lang sa lalamunan. Kinalma ko ang sarili ko, at pinakiramdaman at nung sa tingin ko ay okay na nagmumag muna ako at naghilamos. Pagbalik ko ng opisina ko ay kumakain na sila, nakita ko si Jude kaya naman agad niya akong sinundan rin. Okay ka lang, hiha? Tanong ni Mrs. De Alvas pagbalik ko. Yes po, mukhang may nakain lang akong hindi maganda, sagot ko. You sure? Baka kailangan mong magpa-check up? Dagdag na tanong niya. Yes po, I'm okay ma'am, sagot ko. Nakita kong dumampot ng isang slice ng pizza si Jude, saka bumalik ulit sa tabi ko kung saan nakatayo ako malapit sa table ko, at akmang ilalapit ang pizza sa bibig ko nang umiwas ako, dahil naaamoy ko na naman ito, at pakiramdam ko'y babaligtad na naman ang sikmura ko. Anong flavor ba iyan, baklita? Bakit ang baho? Inis kong sigaw na medyo napalakas ata ang pagsasabi ko, dahil nilingon ako ni Jason. Girl, pepperoni flavor eto, yung favorite mo. Inis na sagot ng baklita sabay kagat sa hawak. Nakakapagtaka na paborito ko nga ang pagkain na iyon, pero nababahuan na ako ngayon. Ayoko ng amoy masakit sa ulo, dagdag ko pa. Nako, ang arte mo, ewan ko sayo. Antad niya sabay marcha palabas. Natapos na magmeryenda sila Mrs. De Alvas, na halos hindi ako humihinga, wag lang maamoy ang pizza, at ilang sandali pa ay nagpaalam na sila. Pansin ko ang kakaibang tingin sa akin ni Karel, na parang akala mo ay may ginawa kong hindi maganda sa kanya, habang si Jason naman ay tuloy lang sa pag-ignore sa akin. Akala mo naman ay kinagwapo niya ang ginagawa niya. Maigi na rin siguro ang ganoong troto mula sa kanya, at least siya rin mismo ang dahilan para mawala ang nararamdaman ko para sa kanya. Girl, si Jude nang naglalakad na kami pauwi, kami ang sabay ngayon. May jowa pala siya, ano? Antag na tanong niya. Sino? Sagot ko. Si Fafa Jason, sagot niya. Habang hawi-hawi ang buhok na akala ay mahaba. Buntong hinga ang naging tugon ko, saka lang ngumiti ng mapait sa kanya. Alam kong gets niya na iyon. Matalinong tao si Jude, kaya alam kong nararamdaman niya na may something, na ayoko naman i-share kaya hindi na siya nang ulit pa. Ayokong magkwento sa kahit na kanino pa, kahit nga sa best friend kong si Reg, na alam ang kasyanggan ko, ay hindi ko na sinabihan pa sa nangyayari sa akin, dahil ayoko na may mga makaalam pa ng kasyungahan ko. Maigi na yung ako lang ang may alam, at least wala akong makukuhang hasga mula sa iba. Gusto kong makausap si Jason, kahit sana huling pagkakataon na, makapagpasalamat na rin kumbaga, kahit na hindi naging maayos ang pagkakakilala namin, gusto ko pa rin na matapos ng maayos ang kasunduan na meron kami, ang makapagpaalam sa kanya ng maayos na rin. Naging dahilan rin naman siya ng bawat kasiyahan ko noon, na siya ang kasama, kaya gusto kong makausap siya, na alam kong malabo na, kaya hanggang sana na lang muna talaga. Pagdating sa sakayan ay saka kami naghiwalay ni Jude, dahil magkaiba ang uuwian namin. Napadaan ako sa paborito kong fast food, pero wala akong gana na bumili ngayon. Ang gusto kong pagkain sa oras na ito ay ice cream na chocolate flavor. Agad akong pumunta sa malapit na ice cream parlor, malapit sa kondo ko, at bumili ng 2 galong chocolate ice cream, bago tuluyang umakyat. Isipin ko palang nakakainin ko ang ice cream ay tuwang-tuwa na ako, pero safe kaya iyon wala akong kain ng maayos, tapos ice cream lang ilalagay ko sa sikmura ko. Nako, bahala na, basta makain ko ang gusto ko, nang ma-comfort din ako. Masakit masyado sa puso ko na makitang magkasama si Jason at Karel kaya idadaan ko na lang sa kain. Sana kahit isang araw o ilang oras magkaroon ako, nang sa ganun kahit paano masabi ko kay Jason ang nararamdaman ko, kahit pa mababaliwala lang naman ito. Tatanggapin ko kahit pa masakit na yung taong ginusto ko,
ay hindi magiging akin kahit anong hiling ang gawin ko.